Magandang gabi, magandang araw mga kapatid. Narito na naman tayo sa isa pang yugto ng ating pag-aaral, pangangaral ng salita sa ating pagsamba. Naway napakahalaga, tunay ngang mahalaga ang pagsamba kasama ang ating pag-aaral at pagtanggap sa mensahe ng Diyos. Dito tayo mga kapatid sa katapusang linggo ng Setyembre at katapusan na rin ang mensahe sa pangalawang Juan. Tayo muna ay manalangin. Our Father, we thank you that there is opportunity to learn, there is opportunity to speak, and there is opportunity to receive your word, the blessings of the gracious word, the word of grace for us. Make us good hearers, but make us wise hearers so that we will become doers of what we hear. In Jesus' name, Amen. Ang ating mensahe mga kapatid dito sa katapusan ng pangalawang Juan ay ating babasahin. Sapagkat maraming mandaraya ang nagsisipasok sa sanlibutan at hindi nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparito sa laman. Ito ay isang mandaraya at isang antikristo. Mag-iingat kayo sa inyong mga sarili upang huwag nating mawawala ang mga bagay na ating pinagpapagalan, kundi upang magsisitanggap tayo ng lubos na gantimpala. Ang sino mang sumasalansang at hindi na nanatili sa doktrina ni Kristo o aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Siya ay nananatili sa doktrina ni Kristo ay kinaroroonan kapwa ng Ama at ng Anak. Kung dumating ang sino man sa inyo at hindi nagdadala ng doktrinang ito, ay huwag ninyong siyang patuloyin sa loob ng inyong bahay. Ni huwag ninyo siyang batiin man lamang na basbasan kanawa ng Diyos, sapagkat siya na bumabati sa kanya ng basbasan kanawa ng Diyos ay nagiging kabahagi ng kanyang mga gawang masasama. Yan ang mga salita ni Juan sa katapusan ng kanyang sulat sa ginang, sabihin natin ang iglesia, at tinatawag na ginang babae. Si Kristo ay ang ulo, ang lalaki, at ang iglesia ay ang babae. At inihalin tulad sa babae ang iglesia. Kaya sa Biblia, ang mga asawa ay parang iglesia na nagpapasakop sa kanilang ulo, ang kanilang asawang lalaki, at sila ay gumagaya kay Kristo. Ngayon naman, tingnan natin ang mga babala sa mga mananampalataya. Si Juan, katapusan ng kanyang mga paghahayag sa kanyang sinulatan, gumawa na ng mga babala. Marami ang mga pagbabala sa libro ng Hebreo, sa mga katapusan ng mga aklat ni Pablo sa Galacia, sa aklat ng Pilipos, aklat ng Korinto. Naroon ang mga babala ni Pablo. Dito rin si Juan, kagaya ni Pablo, ay gumawa ng mga babala, warnings. Ano bang mga warnings, mga babala? Ito yung mga bagay upang mapipigilan ang mga hindi dapat mangyari. Mga bagay na masasama, naroon sa unahan, naroon sa hinaharap, na maaring makapinsala, makasira sa atin. Hindi dapat darating sa atin, hindi dapat natin maranasan. Yan ay kapag tayo makikinig sa mga babala. At si Juan ay gumawa ng babala upang hindi nawa mangyayari ang masasama sa kanila. Tingnan natin ang mga babala ni Juan sa pangalawang Juan 7 hanggang 11. Sa 12 hanggang 13, yan na ang kanyang pamamaalap. Tingnan natin unang babala ni Juan ay ang babala
tungkol sa mga mandaraya. Mandaraya, sabi ni Juan, sapagkat maraming mandaraya ang pumasok sa sanlibutan. Mandaraya. Ayaw natin ang mga mandaraya. Ayaw natin ang dinadaya tayo. Maraming mga mandaraya tungkol sa pera. Kaya hindi yan ang ibig sabihin ni Juan. Ang ibig niyang sabihin, mandaraya tungkol sa pananampalataya. Maraming mandaraya. Si Jesus mismo nagsabi na sa kaniyang pagdating, no, sa panahon na siya malapit na darating, mga mandaraya ang darating. Yan na nga nangyayari na ngayon. At hinuli na nga nila ang isang mandaraya dito sa Pilipinas. No? Ang Kingdom of Jesus Christ. Napaka ganda pa naman ang pangalan, kaharian ng Panginoong Hesus Kristo. Ngunit isang mandaraya na pastor ang hinuli. At 2 linggo na pinasok ang kanilang kaharian. Isipin mo niya na kapandadaya. Marami pa, hindi lang sila. Marami mga sekta, mga kulto na papasok sa ating bahay, mga ngaral. Hindi nila alam na sila ay naroon sa kaliwa o naroon sa hindi tama. Alam nila tama sila, isip nila. Pero sila ay nadadaya upang sila rin ay mandadaya. Marami sila, sabi ni Juan. Hindi sila nagpapahayag, sabi ni Juan, kay Kristo na pumarito sa laman. Sa panahon ni Juan, ang mga mandaraya ay itong mga Gnostics, ang Gnosticism. Tinuturo nila na ang Mesyas, ang tagapagligtas, ay pumarito sa Espiritu. Hindi siya paparito sa laman. Ibig sabihin, si Kristo ay naging tao. Naghirap, siya ay ipinako. Siya ay namatay. Hindi dapat ganon, sabi nila. Si Kristo ay pumarito lang sa Espiritu. At hindi nila tinanggap ang ganon. Sa atin din, maraming nagtuturo ng mali tungkol kay Kristo. May nagtuturo na si Kristo tao lamang at hindi Diyos. May nagtuturo na sila din mismo ay si Kristo, kagaya ni Apollo Kibuloy at marami pang kagaya ni Vissarion sa Russia, kagaya ng isa na naroon sa Mexico. Mayroon pa isa ngayon dito sa England. At maraming nagpapanggap na mali, no? May tutungkol kay Kristo. Sila ay mga mandaraya, sabi ni Juan, at mga antikristo. Ano ibig sabihin ng antikristo? Salungat kay Kristo, kaaway kalaban ni Kristo. Yan ang sinabi ni Pablo sa Filipos 3:19 at 20. Kanyang ikinalulungkot ang mga kaaway ni Kristo, ang mga masasama na nangaral tungkol kay Kristo. Dapat sila ay dapat tayo'y balaan. Babala. Ang dapat solusyon, alam natin ang ating doktrina, alam natin ang ating aral upang hindi tayo madadaya sa kanila. Nakakalungkot na madadaya tayo. Napakalungkot sa akin sapagkat isa sa aking tiniroang pastor na nga sa Banawe, sa Ipugaw ay sumali kay Kibuloy at ako pa ay kanyang tinatawag na sasali daw. Nakakalungkot. Kaya binabalaan tayo, mga kapatid. Okay, kayo dyan ay sa pag-uwi ninyo sa Pilipinas o sa pagpunta ninyo sa ibang lugar. Alam ninyo ang inyong aral at hindi kayo madadaya. Binabalaan tayo. Pangalawang babala ni Juan ay babala tungkol sa mga pinagpapagalan. Sa 8, sabi niya, nagbabala siya, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili at huwag nawang maiwala ang mga bagay na ating pinagpapagalan. Kundi upang magsitanggap kayo ng gantimpala. Yun. Babala tungkol sa mga pinagpapagalan. Ang mga apostol at si Juan, ang mga kasama, si Pablo, si Pedro, sila ay nagpagal. Sila ay nagpapagal una sa Ebanghelyo. Humayo sila. Sila ay naglakbay. Napakahirap na paghayo, napakahirap na paglalakway. Pupunta sa mga malayong dako. Lalakbay sa paglalakad, maglalakbay sa pagsakay ng mga barko sa panahon noon. Sakay ng kabayo, maraming mga masasamang tao, maraming mga tulisan, magnanakaw.
Maraming mga pirata, oh, sila ay nagpapagal sa paghayo at paglalakbay. Nangaral ng mensahe, pinangaral sa pagpapagal. Si Pablo, hindi tumanggap ng mga ah, ano-anong bagay, naghirap. No? Gumawa siya ng sarili niyang pagtitinda ng mga tolda upang siya mabuhay. At siya ay nangaral ng mensahe, naghihirap upang makalikom ng mga pundo upang mabuhay. Ayon sa unang Tesalonica 2:1-20. Kita rin natin si Pablo sa pangalawang Korinto 11:23-28, nagpagal, naranasan ang napakahirap, naranasan ang mga panahon ng kahirapan, panahon ng kawalan, panahon na sinubok ang napakaraming pagsubok sa buhay. Yan ang pagpapagal sa Ebanghelyo. Ano pa? Mga pagpapagal sa pagtuturo at pangangalaga. Tinuruan sila. Pinangalagaan sila. Ang mga apostol sa Gawa 2:42-48, sila ay nagpapagal sa pagtuturo, pangangaral, pag-aalaga sa 3,000 tao. Hindi madali. Nagpagal, naroon sila, nahirap na matulog. Sinamahan ang mga tao, tinuruan ang mga tao, at sinaway ang masasama. Tinuwid ang mga mali, at sila ay dinala sa katotohanan. Mga pagpapagal sa mga pagtuturo at pangangaral. Mga pagpapagal sa pag-aaral, panalangin at pangangasiwa. Ang iglesia sa Gawa 6 ay nangasiwa sa mga tao. Nananalangin sila patuloy, nag-aaral sila patuloy. Tumawag sila ng 7 diakono upang hindi masira ang pag-aaral at panalangin. Upang ang mga elders ay patuloy sa pangangasiwa, pag-aaral at pagpanalangin. Tinawag nila ang 7 diakono upang gawin ang mga physical, material na mga bagay sa iglesia. Kaya sila ay nagpapagal at nag-aaral patuloy at nananalangin. Ano pa? Sabi ni Juan, dapat hindi mawala ang aming pagpapagal. Kundi, subalit magkaroon nawa kayo ng gantimpala. Ibig sabihin, naway lalago na kayo. Naway kayo ay magtagumpay na. Mamumunga kayo. Dadami kayo. Gantimpalaan kayo sa inyong pananampalataya. Ito dapat. Hindi mawawala ang pinagpapagalan. Di ba? Napakahirap sa puso ng mga mangangaral sa kanilang pagpapagal. Naway, ang pagpapagal ko sa inyo sa pag-aaral bawat Biyernes, ilan ang mensahe ang tinuro? Ito ba'y mawawala lamang? Uuwi ba kayo sa inyong lugar at hindi na kayo magsisimba? Hindi dapat. Gantimpalaan kayo dapat ng pagtatagumpay, pamumunga. Dapat dadami na ang inyong buhay nga. Sa kada katagal na taon, kayo ba'y namumunga na? Kayo ba'y ginantimpalaan na o mawawala lamang? Binobalaan tayo dito na hindi dapat mawalan ng saysay ang mga pagpapagal dahil sa ating pananampalataya. Amen. Pangatlo na babala. Babala tungkol sa mga lumalambag at hindi nananatili sa doktrina ni Kristo. Babala, sabi ni Pablo sa versikulo 10, sa 9 pala, sino mang sumasalantang hindi nananatili sa doktrina ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Siya ay nananatili sa doktrina ni Kristo, ay kinaroroonan siya kapwa ng Ama at ng Anak. Dumating sa inyo man ang ganito ay huwag ninyong patuloyin sa inyong mga bahay. Hindi sila nagtataglay sa doktrina ni Kristo. Babala tungkol sa mga lumalabag, hindi nananatili sa doktrina ni Kristo. Maaaring sa ating iglesia, sa ating simbahan, may mga lumalabag, hindi nananatili sa doktrina ni Kristo. Mga aral ni Kristo na itinuturo,
Hindi sila nananatili. Linalabag nila. Maaring naroon sila sa labas ng iglesia. O maaring naroon sila sa loob. Yan ang nakakatakot. Membro ng simbahan. Hindi sila daw, sabi ni Juan, kinaroroonan ng Diyos. Ang presensya ng Panginoon wala sa kanila. Hindi kinaroroonan ng Diyos. Yan ang sabi. At hindi, oh, ngunit ang hindi lumalabag, yung sumusunod, yung nananatili, sila kinaroroonan ng Diyos at ang Ama. Naroon ang Panginoon sa kanila. Ngunit sila na lumalabag at hindi nananatili sa doktrina o aral ni Kristo. Sabi ni Juan, hindi nga ninyo tanggapin. Huwag papasukin. Kasama natin yan sa church. Oy, kilala natin. Huwag yan. Huwag ninyong tanggapin. Maaari silang tagalabas, mga aral. Itong mga Gnostic, sabi. Maaari silang mga kapitbahay lamang na iglesia sa inyong iglesia. At kakatok sa inyong mga bahay. Huwag papasukin. Sabi ni Juan, huwag ninyong patuloyin. Kaya, papasok sa atin yung mga mga kulto na yan. Sa ating mga bus, magtuturo itong mga membro ni Kibuloy. Sa ating mga bahay, papasok itong mga saksi ni Jehovah, mga iglesia ni Kristo na mga nagtuturo ng mali. Huwag patuloyin, huwag papasukin. Hindi sila dapat tinatanggap. Hindi nga dapat sila batiin at basbasan, sabi ni Juan. Huwag batiin. Huwag kilalanin. Bakit? Sabi ni Juan, kung gagawin natin ito, tayo tumatanggap sa kanila, tayo bumabati sa kanila, tayo maging kabahagi sa kanilang masasangang gawa at mga parusa. Kung masasama ang kanilang gawa at ang ginagawa mo ay tinatanggap sila, okay lang, di ba? Pilipino, ganun, mabait. Sige, patuloy kayo. Sige, ganito. Bigyan pa ng mga bagay, batiin pa, pagpalain pa. Huwag. Hindi dapat kasama, kaya hindi dapat batiin. Medyo matapang, medyo marahas ito na pagsasabi. Ito ang katotohanan. Ito ang sundin. Ito ang tama. Naway, ang mga babala ni Juan sa atin. Maraming mandaraya, antikristo. Maraming pagpapagal sa atin. Huwag dapat mawala ang pinagpagalan. Mga pag-aaral natin at pangangaral sa inyo. Hindi dapat mawala. Subalit, kundi dapat magtagumpay na, mamunga na, lalakas na. Tayo na ay mamumunga. Dadami. Babala tungkol sa mga lumalabag at hindi nananatili. Sa aral, sa pag-ibig, sa mga aral ni Kristo, sa mga halimbawa ni Kristo, sa mga tinuturo ni Kristo. Kung hindi sila lumalabag, hindi sila sumasama. Kung sila ay salungat na mga tao, huwag tanggapin, huwag batiin. Ito ang mga babala. Naway, kung ano pang mga babala na kailangan nating malaman at tingnan at tanggapin at pakinggan. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. Tayo manalangin. Purihin ka ang aming Diyos sa inyong mga babala, sa inyong mga salita sa amin. Kasihan nyo kami, palakasin nyo kami, tulungan nyo kami na kami mga magiging mga taong pinagpapala, tatanggap ng mga gantimpala. At huwag mawala nawa sa amin ang mga pinagpapagalan para sa amin. Naway kami mga tao na may puso na pinagpapala dahil sa iba, kaya kami rin ay mga taong pagpapalain at pagpapalain ng iba. Samahan nyo kami sa aming pakakinig sa inyo at sa buhay na kami naroon at narito sa inyo. Samahan nyo ang aming iglesia, ang iglesia sa Taif. Samahan, tulungan nyo makinig sa mga babala, makinig sa inyo at sila'y magsitanggap ng mga gantimpala sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid. Naway pinagpapala kayo sa ating mensahe sa pagkakataong ito. Purihin ang Panginoon.